Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po isang masaya at may pagbati ngayong araw na ito ng Lunes, September 22. Dito po sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Global na Tayo at ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang ating Global na Tayo team mula po sa ating Master Control sila Susan Aizon, sa ating Wirecast si Justin at sa ating live audio streaming kasama naman natin si Mr. Leo Magpayo. And of course, ang ating executive producer for today and always, si Ms. Stephanie Vicente. Kami po inyong nasusubaybayan sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast live. Sa inyo pong mga Facebook browser, i-type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan rin po sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan rin po sa ating live audio streaming sa pamamagitan ng pag-download ng ating PBS e-box audio receiver. Ayan, ano po. Kami po ay nagsisimula mag-broadcast Monday to Sunday, alas 7 ng umaga at nagtatapos hanggang kinabukasan na po yan, alas 3 hanggang alas 4 ng madaling araw. Yan po ay upang kayo larong mapagsilbihan at maiparating namin sa inyo ang mga programa, mga impormasyon at mga kaganapan dito sa inyong inang bayan, lalong-lalo na sa ating mga overseas Filipino workers saan mang panig ng mundo, umaga man, tanghali, hapon o gabi. Pwede po nyo subaybayan ang ating mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. At ngayon pong umagang ito, oras at araw dito sa Pilipinas, nararanasan po ng ating bansa, lalo na ang ating mga rehiyon, northern regions, for example, sa Batanes, sa Ilocos Norte, sa Ilocos Sur, Cagayan, Nueva Ecija, Abra, maging hanggang dito sa may bahagi ng Pampanga, Region 3, Bulacan, Metro Manila, nakakaramdam po tayo ng mga pag-ulan at malakas na hangin. Gayon din sa ilang bahagi ng Visayas. Sanhi po ng Super Typhoon Nando. At puspusan po ang paghahanda ng inyong mga kababayan dito. Kasama na ang national government, kasama na po ang mga local government units, ang ating mga disaster management offices, OCD, NDRRMC, maging ang DSWD at iba pang mga national government upang tumulong, umassist sa ating mga kababayan na kasalukuyang naapektuhan sa oras nito ng Super Typhoon Nando. At upang malaman naman natin ang ayuda, tulong, assistance na binibigay sa ating mga kababayan lalo sa mga affected regions, kasama po natin ngayon ang ating Department of Social Welfare and Development. Yan po ay sa pamamagitan ng ating spokesperson ng DSWD. Yan po ay sa katauhan ni Assistant Secretary Irene Dumlao. Alright, sige, we're still establishing connection with ASEC Irene Dumlao at mamaya po later on sa ating programa makakasama natin si Ms. Rosal Kisby. Siya po ang founder at president ng Filipino-Danish Group sa Filipino community dyan po sa Denmark. Kukuhanan natin bilang tinig ng OFW. Alamin natin ang tinig at pulso ng ating mga kababayang OFW, particular ni Ms. Rosal Kisby. Hinggil po dito sa unang-una dito sa paglaban ng pamahalaan, sa paglaban ng Administrasyong Marcos Jr., laban sa korupsyon, particular dito sa anomalous flood control projects, kung saan bilyong-bilyong piso ang ninakaw sa kaban ng bayan. At kahapon nga po, linggo, September 21, nagdaos ng trillion peso march, sa Luneta, sa EDSA Shrine, kasama na po yung Luneta at nagsagawa po ng mga protest rally upang ipahayag ang saloobin ng ating mga kababayan dito sa loob ng bansa laban dito sa mga nangorap, nagdambong sa pera ng kaban ng bayan. Kahapon po yan. Yan po lahat sa edisyong ito ng Global na Tayo. Sa ating pong pagbabalik, makalipas lamang ang ilang paalala. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin, Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene,
first aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Nagbabalik po ang programa ang Global na Tayo dito pa rin sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service at nasa linya na po natin ang komunikasyon ng ating puting Assistant Secretary Irene Dumlao. Siya pong tumatayong spokesperson din ng ating Department of Social Welfare and Development. Magandang umaga po, ASEC Irene. Si Ray Sampang po ito sa programang Global na Tayo. Rin ng pag-upasi sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Maraming salamat, ASEC Irene, sa muling pagpapaunlak sa ating himpilan. ASEC Irene, gusto lang namin malaman ang mga nagiging paghanda ng DSWD, lalo na dito sa mga regions na dadaanan, na maapektuhan ng Super Typhoon Nando. ASEC Irene. Yeah. Ray, alinsa lang kakautosan ni Pangulong Marcos na tiyakin yung kapanatagan ng kalooban ng ating mga kababayan, lalo na yung mga napektuhan nga ng bagyong Nando. Ang Department of Social Welfare and Development pinag-preposition ng mga family food packs and non-food items, kasama na yung mga ready-to-eat food packs in strategic parts of our country. Again, this is to ensure na wala pong ng Pilipino ang magugutom sa gitna ng bagyong Nando. Sa katunayan, Ray, nasa mahigit 100,000 family food packs yung naka-preposition po sa Region 1. More than 140 family food packs are prepositioned in Region 2, of which more than 20,000 are prepositioned in the Batanes Island. Gayun din po, close to 80,000 family food packs are prepositioned naman po sa mga warehouses natin dyan sa Cordillera Administrative Region. At noong nga pong weekend, ay nagpadala tayo ng karagdagang mga food packs dyan po sa Kalinga warehouse natin. 4,000 food packs po yan. And then 8,500 naman po sa mga warehouses natin dyan sa Region 2 ang ipinadala natin. Ito ay upang matiyak nga na sapat yung ating pong mga resources, yung ating mga relief items, so that if the local government units would request for augmentation support, nakahanda po tayo. Alright. So sa ngayon po, as we speak, talagang naghahanda po itong Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Cagayan, at Isabela, maging ang Quezon. Sa ngayon po ba, ASEC Irene, may coordination ba tayo sa ating mga regional government, local government, para naman sa mga evacuation centers, dahil sigurado kakailanganin nila itong mga relief packs na ito sa mga evacuation centers natin. ASEC Irene? Yes, that's correct, Ray. Naka-red alert status ang DSWD, ang NDRC. Kaya mas pinaigting pa ang koordinasyon ng national government with the local government units. Again, to ensure na maayos po at mabilis yung pagpapahatid natin ng tulong, kasama na po yung pag-monitor sa sitwasyon nga on the ground. Batay doon sa ulat ng Department of Interior and Local Government, may mga local government units na po ang nagsagawa ng preemptive evacuation, mahigit 10,000 individuals na po yung nakalikas bilang paghahanda sa bagyong Nando. And ito yung isa sa mga minomonitor din natin. On the part of the DSWD, gaya ng nabanggit ko, we'd like to assure the public na meron po tayong sapat na mga family food packs, and nakadeploy din po yung ating mga field office personnel na mga miyembro o bahagi ng ating quick response teams para po tumulong at umalalay sa mga local government units. Ito ay upang matiyak na maayos yung kalagayan ng ating mga internally displaced persons sa mga evacuation centers at mapangalagaan po yung kanilang interes at mga karapatan. Alright. Siguro last question na lang po, ASEC Irene. How about ang Department of Health? Nakikipag-ugnayan po ba sa inyo for yun naman pong mga medical needs, mga health needs ng ating mga evacuees just in case? Yes, Ray, definitely. Ang DOH ay bahagi po ng response cluster na kung saan nga po ang vice chairperson ay ang DSWD. So we're in close coordination with them dahil kung meron po tayong mga impormasyon na nakakalap mula sa mga iba't ibang mga evacuation centers na kung saan
nangangailangan po ng tulong pang-medical, yung pong mga evacuees, ay inire-refer po natin sa DOH para sa kaukulang tulong. With that, Sec Irene, maraming salamat po sa oras sa ipinagkaloob nyo sa ating programa. At unless meron pa ho kayong nais na mahalagang impormasyon o advisory sa ating mga kababayan, lalo na sa mga regions na apektado sa ngayon, lalo na ngayon, ng Super Typhoon Nando. Yeah. Well, of course, Ray, tayo nagpapasalamat sa iyong programa at binigyan tayo ang DSWD para makapagpahatid ng ulat o ng impormasyon sa ating pong mga kababayan. Nais natin pong i-assure ang ating pong mga kababayan, lalong-lalo na yung nasa mga lugar na tinatahak ni Bagyong Nando, na makinig po tayo sa mga abiso ng ating pong mga lokal na pamahalaan. Hindi niyo po kinakailangang pag-alala sapagkat ang tulong po ng national government ay nakahanda po na ipahatid sa inyo. And anumang pong mga karagdagang tulong o intervention ay ipapahatid din po ng DSWD in close coordination with the local government. Again, mas mapagmatsyag po tayo, makinig sa mga abiso, at lagi po tayong mag-iingat. With that, Sec Irene, maraming salamat po. Ingat din po kayo and more power po sa inyo at sa DSWD. Salamat po. Maraming salamat, Ray. Magandang umaga. Ang ating spokesperson ng DSWD, walang iba kundi si Assistant Secretary Irene Dumlao. Magbabalik po ang inyong himpilan makalipas lamang ang ilang paalala. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement Public service announcement. from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news Ang o ginagawa mali ng at fake news, tinatakot niyo yung tao. what they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa impilang Radyo Pilipinas World Service, kung saan tayo po ay nagiging tulay, bridges, tulay sa himpapawid patungo sa ating mga kababayang overseas Filipino workers at of course kinoconnect natin dito sa kanilang inang bayan. Sa pagkakataong ito, tayo po ay napakapalad sapagkat makakapanayam natin ang isa pa nating kababayang Filipino overseas worker all the way from Denmark. Okay? Walang iba kundi ang founder at president ng Filipino-Danish Group na si Miss Rosal Kisby. Ayan, Rosal, magandang umaga mula dito sa Pilipinas. All the way from Denmark. Hello, Rosal. At president ng Filipino-Danish Group na si Miss Rosal. Okay, medyo naayos lang natin yung communication line with Miss Rosal. Medyo ang lapit kasi niyan ang lapit kasi niyan, Denmark. Napakalapit niyan, no? Parang nag-jeep ka lang. Medyo malayo-layo rin po kasi Denmark. Pero malaking bagay po na makakasama natin si Miss Rosal Kisby dito sa ating programa para malaman natin ang pulso at tinig ng ating mga overseas Filipino workers. Dahil dito po sa ating himpilan, pinibigyang halaga po natin ang tinig ng ating mga overseas Filipino workers para mapakinggan sila dito sa mga issue at mga kaganapan na nangyayari sa kanilang inang bayan, sapagkat we could not stress enough yung importance po ng contribution ng ating mga overseas Filipino workers para sa pangkalahatang kalagayan ng ating ekonomiya, gayon na rin ng kanilang mga mahal sa buhay
dito sa Pilipinas. Kaya binibigyan natin sila ng pansin. Alright, nasa linya na. Na-establish na natin ang communication with Miss Rosal Kisby, ang founder and president ng Filipino-Danish Group mula po dyan sa Denmark. Magandang umaga muli, Rosal, mula dito sa Pilipinas. Magandang umaga po, Sir Ray. Good morning, Rosal. Good morning po. Thank you very much ulit sa pagpapaunlak mo dito sa ating programang Global na Tayo. Kami Walang napatawag. anuman po. Opo, kami napatawag upang bigyang pansin at bigyang halaga ang tinig ng ating mga overseas Filipino workers and Filipinos living and working abroad, lalo na dyan sa Denmark. Rosal, bago ako magtanong, bago ko muna diretso yung aking mga tanong, gusto ko munang malaman kung nababatid nyo ba kung ano yung nangyayari dito sa Pilipinas, partikular dito sa ginawang protest rally kahapon sa Maynila. Opo. Marami pong OFW na naka-tune in sa Pilipinas Uy, at pinapanood lahat ng mga nangyayari. nako. Yan. And having said that, Rosal, matanong lang namin, ano bang pananaw mo dito sa ginagawang kampanya ngayon ng gobyerno sa pangunguna ng pagsisiwalat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa mga nangyayaring anomalous flood control projects? Sangayon ba kayo sa tinatakbo ngayon ng kampanya laban sa korupsyon, Rosal? Sa palagay ko po maganda po na inopen po ni President yung Pandora's Box na pinakita niya sa publiko kung sino yung mga construction company na nakinabang dito sa flood control na to. Para po malaman din ng sambayan ng Pilipino na saan na nga ba napunta. Kasi hanggang ngayon, binabaha pa rin po tayo sa Pilipinas. Mm-hmm. Alright. So, sang-ayon kayo dito? Approve kayo dito Opo. sa hakbang na ito Opo. ng gobyerno ngayon? Okay. Opo. Pero siguro po, ngayon na nalaman na natin na ganito ang nangyayari sa budget, in the future or in the next year or next time, mas maganda po sana na matutukan talaga mula sa pagbibigay ng budget hanggang sa pagpapanukala, hanggang sa makita natin na ano ba yun, saan napunta yung budget. Mm-hmm. Kasi minsan may napapanood po ako na parang ito yung siguro yung initial budget, tapos at the end of the year, yung budget medyo naiiba or naka-cut off or nadadagdagan or naiiba yung pinupuntahan. So, Yung tinatawag sana na po no? masubaybayan natin from start to finish kung saan napupunta yung budget ng gobyerno. Yung tinatawag, Rosal, na mga budget insertions nung ilan Opo, natin yun mga po, naririnig mababatas. ko nga po yun. Opo, yun nga po. Okay. Of course, alam na rin natin mga kababayan dyan sa Denmark, yung pagkakabuo ng Independent Commission on Infrastructure. Narinig ko na po. Isa po sa mga hinahangaan ko po si Mayor Magalang sa Baguio po. Opo, kasi narinig ko rin po, sa kanya ko rin po first time narinig yung mga computation, about 20%, yung mga ganyan, ilang porsyento ba yung napupunta sa ganito, sa ganyan. So, so far, maganda rin po yun. Isa rin po yun na masasabi ko magandang move ng President na nagtayo po siya ng ICI. So, para po may follow-up dito sa nangyayari. Anong naramdaman nyo na mga Filipinos living and working dyan sa Denmark? Nung Ang nalaman first reaction yung ko po talaga, bilyong piso na wala nagagalit. sa kaban ng bayan, napupunta lang sa mga kontraktor, tapos allegedly sa ilang mga mambabatas, tapos meron pa talaga kasabwat na DPWH na mga opisyal. Anong ramdam nyo? Anong naging unang epekto sa inyo naramdaman nyo doon kasama ng mga Pilipino natin dyan sa Denmark? Galit po talaga, galit. Galit, marami pong galit na galit. At ako, mix of galit at iyak. Kasi nagagalit ako, nagagalit kami, lahat ng Pilipino, lalo na ang mga OFW na ilang trabaho ang kinakayod para lang makapagpadala ng pera sa Pilipinas. Tapos yung kinikita ng Pilipinas sa pagpapadala ng mga OFW nauuwi lang sa bulsa ng iilan. Imbis na ang nakikinabang mga lahat ng Pilipino, sambayan ng Pilipino.
Kaya po nagagalit talaga kami kasi kami ilang taon na kaming nagtitiis, kumakayod malayo sa ibang bansa, malayo sa mga pamilya namin sa Pilipinas para yung mga pamilya namin makaahon sa Pilipinas. Kaya po kami nag-abroad, kaya kami nag-iibang bansa kasi ayaw namin na maranasan nila yung hirap. Pero naghihirap pa rin po tayo dahil po yung mga lahat ng kinikita, lahat ng mga kinikita sa pagpapadala na uwi sa ilang tao, imbis na sa nakikinabang ang sambayan ng Pilipino. Biruin mo, Rosal, kung hindi nauwi sa korupsyon yung mga nanakaw sa kabanbayan, marahil nandito ka sa Pilipinas, baka maganda ang trabaho mo rito. Yun na nga po. Kasi nga po, yun nga rin po maisip natin na yung corruption po kasi na yan, kawawa yung mga tao, hindi sila nagkakaroon ng oportunidad na makapag-aral, makahanap ng trabaho. Kasi po, himbis na magamit para sa kanila, sa bayan, kasi naalala ko nung bata ako, parang may commercial na ang bata kailangan may karapatan na mag-aral, may karapatan na maging bata. Minsan hindi na nila hindi na sila nagiging bata kasi iniisip na kagad nila kumita ng pera kasi kawawa ang pamilya nila eh. Kapag walang pera sa Pilipinas eh. Pero kung wala pong corruption, minsan nung nagpunta rin po ako ng Singapore nung nakaraan, inggit na inggit ako. Kahit sa Denmark lang eh, kukumpara ko lang ang Denmark sa Pilipinas, lagi akong pag may nakita ako na bulag na nakakalakad sa kalye dahil may assistant na aso or meron talagang ginawang traffic light para sa kanila, nalulungkot ako para sa Pilipinas kasi wala sa Pilipinas noon eh. I wish sana meron din sa Pilipinas noon. Nung nasa Singapore ako, sabi ko kaya ng Pilipinas to eh. Kaya lang dahil sa corruption, hindi natin maramdaman yung pag-asenso ng Pilipinas. Dati iniisip ko, ang taas ng tax sa Denmark, pinakamataas po na tax sa buong mundo ang Denmark. Pero ang Pilipinas, sa pagkakatanda ko nung time na nagtatrabaho ko, 12%. Pero nasaan yung 12%? Hindi mo masyadong maramdaman kasi ikumpara po natin ng 12% tax sa kumpara ng ilang milyong nagtatrabaho sa Pilipinas. Ilang 12% yan kada buwan. Napakalaki rin po niyan na pwede natin magamit sa mga iba-ibang mga proyekto ng Pilipinas. Yung mga sa mga bundok, wala po silang mga eskwelahan. At pati po yung mga housing din noon na parang ganito, ginamit sa housing pero ghost housing din kasi hindi naman natirahan, nabulok na. Di ba po? Napakaraming pera ng kaban ng bayan na hindi nagastos na paglaanan sa tamang proyekto. Totoo yan sinabi mo, Rosal, at hindi dapat matapos sa flood control project infrastructure itong mga imbestigahan na to. Kasi marami pa ring mga iba pang mga gawaing pampamahalaan, yung mga iba pang public infrastructure tulad ng yung nga nabanggit mo, school buildings, yung mga nasa kabundukan natin, yung mga nasa far-flung areas ng mga kabataan natin, halos wala ngang di ba? Walang magandang school buildings. Walang tulay. Yung ibang mga guro tumatawid pa ng ilog para lang makarating dun sa kanilang mga patutungang mga paaralan. At marami pang iba na So, alam mo, ramdam ko yung ramdam ko yung sama ng loob mo at parang ganyan din na nararamdaman ko yung bang parang galit ng ating mga kababayan diyan sa Denmark. Na hindi mo rin naman masisisi. Dahil nga yung mga pinaghirapan ninyong pera sa pamamagitan ng mga buwis na binabayad ninyo, sa mga license fee, yung mga permits na binabayad ninyo dito sa Pilipinas para makalabas lang kayo ng bansa, napupunta sa kaban ng bayan nyo pero nawawala lang pala, napupunta lang sa mga nagdarambong ng ating kaban ng bayan. So, Rosal, kung mabibigyan ka ng pagkakataon na makaharap si Pangulong Marcos Jr., anong sasabihin mo sa kanya? Anong rekomendasyon mo sa kanya? Kailangan po natin ng transparency sa government. Kailangan po malaman natin magkano ba ang pera ng kaban ng bayan. Saan ba ito nailalaan? Nailalaan po ba ito ng tama sa lahat ng sa mga pangangailangan ng sambayanan? Kasi ano ba yung majority issues ng Pilipinas? Halimbawa, isa na po yung baha. Yung
siguro po trabaho at saka yung tamang pabahay talaga na mapapakinabangan. Yung squatter area po, squatters po natin, paano po natin ma-improve yung pamumuhay ng ating mga kababayan sa Pilipinas. Ayun. At saka po yung sana po magkaroon po ng requirements sa mga tatakbong official. Kasi po parang karamihan po ng mga tumatakbo, yung background po nila is or hindi po natin nabibigyan ng maayos na requirements. Kung yung mga maliliit na employee, halimbawa po ang sales lady, merong mga requirements yan bago ka mag-apply as a sales lady. Kailangan ganito, ganyan nakatapos o ano. Ganon din po sana yung mga tatakbong official. Sana po magkaroon po tayo ng requirements para sa kanila. At least man lang po sana may alam po sila sa batas at saka po malinis po sana. Hopefully sana malinis po yung record nila. Pero at least may minimum requirements na nakatapos ng ganito. Halimbawa po, at least alam yung Philippine law. Alam po yung mga, ano ba yung mga naisabatas na. Ganon po sana. Alright. Ngayon, isang last question na lang. Rosal, Sige pasensya ka na, may sisigit pa ako isang question ha. Okay lang po. Sige Okay. pa. Ano dapat ang ginagawa sa mga taong mapapatunayang korap at nagkamal ng bayan, kamal ng pera ng taong bayan, kaya sila man ay kontraktor, kaya sila man ay government official o mambabatas? Ano ang dapat gawin sa mga taong korap na ito? Sana po hold them accountable sa mga ginawa nila, sa mga nilimas nilang pera ng bayan. Sana po makulong sila. Wag po sanang matapos yung sensation dito lang sa media. Sana itapusin natin hanggang ending. Wag yung basta okay, ito lang medyo sensation ngayong araw na to at sa susunod na linggo iba naman ang focus nila, nawala na yung accountability, nawala na yung transparency sa media kung ano mangyayari dito sa mga mahatulan. Sana po makuha natin at least sana mahabol pa natin yung pera na nagastos nila para kahit papaano malaan natin sa tama, imaibalik natin sa kaban ng bayan. Tama. So sige, mensahe mo, Rosal. Mensahe mo sa iyong mga kababayang Pilipino living and working sa Denmark, maging dito sa mga kababayan mo dito sa Pilipinas. Go ahead, Rosal. Huwag po natin itigil ang laban. Kailangan po natin labanan ng corruption sa Pilipinas para makauwi na kami sa Pilipinas. Sana po pareho sa lahat ng nasa Denmark, pati sa nasa Pilipinas, ituloy po natin yung laban sa corruption. Huwag po sana tayong magbulag-bulagan or hayaan natin na ito na ang magiging Pilipinas. Sana po mabago natin ang Pilipinas para yung sa mga susunod na henerasyon, hindi na po nila maranasan yung baha. Sana maging mas maganda po ang Pilipinas na uuwian namin in the future. With that, Rosal, kaisa mo ako sa mensahe na yan. Matagal na rin nating pinapangarap na makauwi kayo, yung ating mga overseas Filipino workers at mga Filipinos living and working abroad. Sana dumating nga yung panahon na yon na the Philippines is so stable na it could welcome back all of its sons and daughters, meaning yung aking mga overseas Filipino workers na nagtatrabaho sa ibang bansa upang dito na ipagpatuloy yung kanilang mga pangarap. Maraming salamat, Rosal. Maraming salamat sa ating Filipino community sa Denmark. Thank you very much sa oras na ipinagkaloob mo sa ating programa. Salamat po. Ang ating pong founder at president ng Filipino-Danish Group dyan po sa Denmark, walang iba kundi si Miss Rosal Kisby. Ramdam ko yung damdamin, yung opinion, yung saloobin ni Rosal. Gayun na rin siguro yung mga kababayan natin dyan sa Denmark, tulad nga po na nabanggit niya, tinututukan ng ating mga kababayan sa Denmark. Hindi lang siguro sa Denmark, kundi sa iba't ibang bahagi ng mundo kung saan naroon ang ating mga overseas Filipino workers or Filipinos living and working abroad. Dahil bago na po ang teknolohiya ngayon Yung mundo po, di ba? Dati sinasabi global. Ngayon, hindi na ho nasusukat sa layo Di ba? Nasusukat ho ito sa pamamagitan ng digital age. Kaya nga may tinatawag na the world is now a global community. It's now a global village. Para na lamang siyang isang barangay. Ganon siya kaliit. No? Kasi dahil na rin po sa hatid ng teknolohiya, sa hatid ng
internet, sa hatid ng data, sa hatid ng satellite technology, nalalaman natin in an instant kung ano nangyayari sa isang lugar, sa ibang bansa. Which, dati nun, it would take you what? Weeks? 2 weeks? Or a week? Bago mo malaman, minsan isang buwan. Di ba nga, maghuhulog ka lang ng sulat nun, di ba? Sa US, maghuhulog ka sa US lang. Yung mga may kamag-anakan nun sa US na 70s, 80s, maski na sa 90s, early part of 90s, maghulog ka lang ng sulat. Linggo ang aabutin bago matanggap nung padadalan mo. Oo, Justin, ganun katagal. Kasi si Justin, email na, Viber. Pero noong mga panahon ni Ate Susan, mail pa noon, snail mail, postal. Sikat na sikat ang Philippine Postal Service noon, di ba? Pero pag naghulog ka ng sulat, halimbawa California, ako papadala ako ng sulat sa kapatid ko sa California noon. Linggo ang inaabot. Maswerte ka kung isang linggo, 'di ba? Kasi postal eh. Pero ngayon nung nauso ang internet, nauso ang data, nauso ang satellite communication, in an instant, tulad nito, from Denmark, si Rosal Kisbe, sino bang makapagsasabi 30, 40 years ago, yung ating mga lolo't lola masasabing, pwede yun? Di ba? Di ba? Sino makapagsasabi 30 to 40 years ago na makakausap ko ng direkta ang isang OFW all the way from Denmark, all the way from the US, on real time. Di ba? Yun ang teknolohiya. Ngayon, yung teknolohiya ngayon, yun din ang nagbibigay daan para marinig natin ang tinig at boses sa loobin ng ating mga overseas Filipino workers sa mga nangyayari ngayon dito sa inyong inang bayan, dito sa ating inang bayan. Bakit? Mahalaga po sila. Huwag natin silang isang tabi. Huwag natin silang kalimutan. Ang lagi ko kasi narinig dito sa Pilipinas, sa inyong inang bayan, yung mga reaksyon, pananaw ng inyong mga kababayan dito sa loob ng Pilipinas. Madalang ako makarinig ng kumukuha ng reaksyon ng isang OFW, ng isang shipper. Tama, mali. Di ba? Wala. Halos wala. Okay? Pero dito sa Radyo Pilipinas World Service, gagawan po natin ng paraan and we will push for this. Na hanggat may mga issue na dapat pag-usapan, na dapat malaman ng mga OFW sa iba't ibang panig ng mundo, dapat makuha natin yung kanilang mga saloobin. Gagawin po natin para mabigyan po kayo ng tinig. Dahil napakahalaga po ng role ninyong ginagampanan. Hindi lamang sa inyong mga pamilya dito sa Pilipinas, kundi sa ekonomiya ng bansa. Makailang beses na pong naligtas ng mga OFW remittances ang ekonomiya ng Pilipinas. Makailang beses na dumaan tayo sa financial crisis, lumutang tayo dahil sa mga remittances. Alright, so napakahalaga po ng inyong tinig. Maraming salamat po kay Ms. Rosal Kisbe, founder and president ng Filipino-Danish Group sa Denmark. Ganyan rin sa ating mga Pilipino dyan sa Denmark. Magandang umaga po mula dito sa Pilipinas. Ganyan na rin kay ASEC Irene Dumlao ng Department of Social Welfare and Development. Sa ngalan po ng ating mga kaagapay sa Global na Tayo team, si Ms. Susan Aizon, na hawak pa niya yung kanyang sobre na may nung hinuhulog niya. Hindi na nga niya hinulog eh. Kasi matagal daw makarating doon sa kanyang pen pal sa Nigeria. 2 months? Tagal. 'Di ba? And of course kay Justin na namamangha dito sa sinasabi ko, ganun katagal? Ganun katagal 'yun, Justin. Okay? Noon, yun ang tinatawag na snail mail. Okay, sa Wirecast si Justin. And of course sa ating live audio streaming, si Leo, medyo din na inabutan na rin ni Leo yon. Kaya lang, mas siya ngayon. Bandang dulo na. Pero inabutan din niya yon. Pero mas sanay si Leo ngayon sa digital. And of course, ating executive producer, si Miss Stephanie Vicente. Ay, hindi niya na kinakailangan yun dahil katabi lang niya yung padadala niya ng sulat. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ulitin ko bago ako magpaalam, please like our Facebook page, Radyo Pilipinas World Service. I-follow nyo rin po yung ating Radyo Pilipinas World Service Facebook page and subscribe sa ating Radyo Pilipinas World Service YouTube channel. At i-download nyo ang ating PBS Radio app. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo.
Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!